Hindi lang inaasang mananalo ang Rusya sa digmaang ito. Dapat ay hindi na maiwasan ito. Mas maraming tropa, mas maraming armas, mas marami sa lahat. At kahit na yon, patuloy pa ring ibinebenta ng Moscow ang parehong kwento, na sa huli ay bibigay din ang Ukraine. Pero mito lang yan, at pinabubulaanan ito ng Ukraine. Sa ikalimang taon ng digmaan ng Russia at Ukraine na walang malino na wakas, kapit pa din ng mga opisyal ng Kremlin sa paniniwalang malapit ng tagumpay. Naniniwala sila na kung patuloy silang maniniwala sa ideyang yon at patuloy na itutulak ang naratibong yon, mangyayari rin yon balang araw. Nangakong magpapatuloy sa laban si Putin, anuman ang kapalit, at nananatiling matatag sa layunin niyang sakupin ng Donbas at makamit ang mga paunang layunin ng tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Sa simula ng digmaan, hindi imposibleng paniwalaan ng mga pahayag na yon dahil lahat ng kalamangan noon ay nasa Russia. Mas malaki ang hukbo at ekonomiya nila, sila ang may kapangyarihan, munisyon at supply. Kahit hindi tiyak ang takbo ng digmaan, kapag malaki ang agwat ng lakas ng magkalaban, mahirap para sa mas mahina na lumaban sa malakas na atake. Habang lumilipas ang panahon, tila tiyak na mauubos ang depensa ng Ukraina at unti-unting makukuha ng Rusya ang mga teritoryong kailangan nito. At tila ganoon na nga ang nangyayari. Napatunayan ng Ukraina na mas matibay silang kalaban kaysa inaasahan, lalo na ng Rusya. Pero unti-unti na rin silang nauubos. Kahit na nakahanap ito ng paraan para magpatibay ng depensa, o kahit makaganti sa kalaban gamit ang mga drone at missile, nawawalan pa rin ito ng teritoryo. Patuloy pa rin nakakasulong ang Rusya kahit mabagal ang usad. At kahit nagsimulang mawala ng 10,000 sundalo ang Kremlin bawat buwan, nakahanap pa rin ito ng paraan para makakuha ng kapalit na kasing dami, kung hindi man mas marami pa para palitan sila. Noong una, tila hindi kayang manalo ng Ukraine sa digmaan. Gumagawa ng pambihirang trabaho ang mga puwersa nito sa pagpapahaba ng labanan, tinatamaan ang mga lugar kung saan pinakanasasaktan ng Russia at pinanghahawakan ang mga pinakamahalagang lokasyon. Pinapabagal ang pagkakasakop ng mga pangunahing bayan at lungsod tulad ng Pokrovsk sa rehiyon ng Donetsk. Malaki ang epekto ng parusa ng kanluran, unti-unting humihina at nahihiwalay ang Russia. Bumabagsak na ang ekonomiya at dumarami ang nalulugi araw-araw. Gayunpaman, patuloy pa ring umuusad ang makina ng bigmaan nito. Patuloy pa ring nakakahanap ng paraan ang mga puwersa nito para makakuha ng maliliit na piraso ng teritoryo dito at doon. Hindi man ito kalakihan, pero kapag pinagsama-sama, malaki rin ang epekto. At habang tila walang katapusang reserba ng mga malalakas na lalaki ang Russia para punan ang kanilang hanay, pati mga bilanggo ay kinukuha mula sa kulungan at ipinapadala sa harapan, hindi ganon kalakas ang bilang ng Ukraine. Kaya naman, patuloy na lumilitaw na ang hindi maiiwasang tagumpay ng Russia, ang pinakamalamang nakahihinatnan. Pero noong 2025, may nagsimulang magbago at nagpatuloy ang pagbabagong yon hanggang 2026. At ngayon, bigla na lang, tila pababa ang posibilidad ng panalo ng Russia. Sa katunayan, kabaligtaran pa. Ang isang nakakahiya na pagkatalo ng Kremlin ay nagiging mas makatotohanang posibilidad. Narito ang mga dahilan, hinati sa 4 na pangunahing rason. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa teritoryo. Matagal lang sinasabing ito ang pinaka-epektibong paraan para masukat ang takbo ng digmaan at kung sino ang nakakalamang. Sa simula, malalaking tagumpay ang nakuha ng Russia. Nilusob ng kanilang puwersa ang Ukraine, sinakop ang malalaking bahagi, at halos marating ang Kiev bago lumaban ng Ukraine at itinaboy sila. Simula noon, nagkaroon ng ilang balikan sa mga mahalagang reyon. Pero tuloy-tuloy pa ring lumalawak ang teritoryo ng Russia kada buwan. Noong 2025 gayunpaman, ang kanilang pagsulong na dati ng mabagal ay lalo pang naging napakabagal. Wala itong nakamit na anumang malaking pagabante. Kakaunti lang ang nakuha nilang mahahalagang bayan o lungsod at malaki ang kapalit ng bawat tagumpay. Matindi ang depensa ng Ukraine gamit ang bait and bleed. Inaakit nila mga pangkat-pangatake ng Russia sa tiyak na lugar bago paulanan ng putok gamit ang drone at artilyera. Kaya nababawasan ang pagkawala ng teritoryo at kaswalti. Dahil dito, sa buong taon ng 2025, mas mababa pa sa 1% ng teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Russia. Noong unang buwan ng 2026, lalo pang kumunti ang mga nadagdag nilang teritoryo. Ayon sa datos mula sa Institute for the Study of War, isa sa mga pinakamaaasang organisasyon sa pagsasaliksik,
na sumusubaybay sa digmaan mula na magsimula ito, ipinapakita na nakakakuha ang Russia ng mahigit 200 milyang kwadrado ng teritoryo bawat buwan sa ilang bahagi ng simula ng 2026. Noong Pebrero 2026 gayuntaman, 50 milyang kwadrado lang ng teritoryo ang nakuha nito. Hindi lang yon, kundi sa parehong buwan, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, nagawa ng Ukraine na mabawi ang mas maraming lupa kaysa sa nawala nito. Kung paulit-ulit magtatagumpay ang Ukraine sa mga susunod na buwan, hindi lang ito hahaba ang digmaan sa sitwasyong tabla. Aktibong itinataboy nito ang mga tropang Ruso. Ibinabalik ang makina ng digmaan ni Putin sa umpisa, binubura ang mga taong pagsisikap, at nauuwi sa wala ang daan-daang libong kaswalti ng Kremlin. Bagamat hindi lagi nagtatagumpay ang Ukraine, totoo na halos hindi na sumusulong ang mga tropang Ruso ngayon. Naipit sila sa putikan, mas mabagal pa kumilos kaysa sa ibang malaking puwersa sa mga labanan nitong nakaraang siglo, pati noong unang digmaang pandaigdig. Sa kabila nito, kontrolado pa rin ng Ukraine ang halos 2,500 milya kwadrado sa Donbas. Kaya sabihin na lang natin na patuloy na nakakakuha ang Russia ng mga 50 milya kwadrado nito bawat buwan. Aabutin pa ng ilang taon ng matinding at magastos na digmaan bago tuluyang makuha ang kontrol sa rehiyong iyon. Marami pang milya ng Ukraine ang matitira. Ngayon, ang isa pang dahilan kung bakit hindi tiyak ang tagumpay ng Russia ay dahil sa mga tao. Marami ang nawala sa Russia sa digmaang ito. Bagamat iba-iba ang pagtataya, maraming sanggunian ang nagsasabing lampas 1 milyong kaswalti na sa panig ng Russia sa panahong ito. Malaki ang kinalaman dito ng sa halos pagpapakamatay na taktika ng bansa na itapon ng napakaraming tao sa patayan sa unahan ng labanan nang walang sapat na pagsasanay, kagamitan o kahit anumang armor para protektahan sila. Habang bumagal ang bilis ng kanilang pagkuha ng teritoryo, tumaas naman ng husto ang bilang ng kanilang mga kaswalti habang tumatagal ang digmaan. Hanggang sa umabot sa puntong regular na nawawalan sila ng 10,000 sundalo bawat buwan noong buong 2025 at maging sa 2026. Maraming militar sa mundo ang hindi kakayanin ang ganong pagkalugi. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin ng Russia na malampasan ito. Ito nga naman ang pinakamalaking bansa sa mundo na may mahigit 100 at 40 milyong katao. Kahit 10,000 sa kanilang napatay o nasugatan sa Ukraine, laging may bagong sundalo ang Russia. Kahit na kinailangan nilang gumamit ng matitinding hakbang tulad ng pagbibigay ng malalaking insentibo sa pera, pagmumobilisa ng mga bilanggo, pagpapadala ng mga malubang may sakit sa harapan, o pamimilit sa mga etnikong minorya na sumali sa serbisyo, palagi pa rin nilang napupunan ang kanilang hanay. Pero hindi na ganoon ngayon. Ipinapakita ng datos na sa mga unang buwan ng 2026 nagsimula nang bumaliktad ang sitwasyon. Mas mataas na ngayon ang buwan ng pagkalagas ng puwersya ng Moscow kaysa sa bilang ng mga sundalong kaya nitong ma-recruit. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito mula noong 2022 at ang mga numero mismo ang nagsasabi ng kwento. Noong unang quarter ng 2026, 9,000 sundalo ang nawala sa hukbong Ruso, ayon sa opisyal na datos ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Nakarecruit lang sila ng 80,000. Iyon ay netong pagkalugi ng 9,000 sundalo. Mas lalo pa itong lalala dahil nagtakda ang Ukraine ng target na 50,000 kaswalting Ruso bawat buwan pagsapit ng dulo ng 2026. Kahit magtago ang Kremlin sa propaganda at magpanggap na ayos lang sa mga Ruso, di nila may tatanggi ang totoo. Hindi nila matatakasan ang mga katotohanang hinaharap nila. At kung paniniwalaan ng mga ulat, ang Moscow ay nasa estado na ng pagkataranta, kung saan ang mga matataas na opisyal ay takot na takot at nagmamadaling maghanap ng solusyon sa lumalaking problemang ito. Noong Enero 2026, inanunsyo ng Kremlin ang bagong kampanya sa pagre-recruit para makapag-recruit ng mga bagong piloto ng drone sa hukbo. Ngunit ayon sa ulat, malayo raw ito sa inaasahan. Ulat ng Ministry ng Depensa ng United Kingdom at iba pang mapagkakatiwalang grupo na umaasa na ang Rusya sa bayarang mersenaryo mula Africa, Central Asia at North Korea para madagdagan ang kanilang sundalo. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo pa ng ganitong impormasyon, mag-subscribe ka sa The Military Show. Ganito kami magpaliwanag linggo-linggo. Ngayon, sa harap ng problemang ito sa pagre-recruit, si Putin ay parang naipit sa mahirap na sitwasyon. Walang malinaw na sagot at walang madaling paraan para makalabas. Sa isang banda, maaari niyang ipagpatuloy ang kasalukuyan niyang taktika, umaasang hindi makakasabay ang Ukraine sa tindi ng labanan.
at baka sakaling bumaba na rin kahit paano ang bilang ng mga nasasawi. Samantala, maari siyang umasa sa mga bayarang sundalo at desperadong hakbang para punan ang kulang sa hukbo. Malaking panganib dahil walang senyales na bumabagal o humuhupa ang aksyon ng Ukraine sa nalalapit na panahon. Sa katunayan, mas mukhang malamang na lalo pang tataas ng husto ang bilang ng mga nasasawi sa panig ng Russia sa mga darating na linggo at buwan. Kung hindi mapanatili ng bansa ang bilang ng sundalo, mahihirapan silang mapanatili ang lakas sa mga linya ng labanan. Ibig sabihin, mas babagal ang pagkuha nila ng teritoryo at maaring umatras pa sila sa mahahalagang reyon habang lumalakas ang Ukraine at ginagamit ang kahinaan ng kalaban. Maaring sugalin ni Putin ang lahat at ipatupad ang mobilisasyon kung saan pipilitin niyang magpalista at ipadala sa mga linya ng labanan ang daan-daang libong kalalakihang nasa tamang edad. Lalakas ng husto ang hukbong Ruso. Ngunit ipinapakita ng mga survey ng publiko sa Rusya na marami na ang nadidismaya sa nagpapatuloy na digmaan ay maring tututol sa ganitong uri ng hakbang. Kaya si Putin ay may problemang hindi masolusyonan. Hindi lang yun ang problema. Ito ang nagtutulak sa atin sa ikatlong pangunahing dahilan sa lalong pagiging malabong magtagumpay ang Rusya. Nagawang dalhin ng Ukraine ang digmaan sa teritoryo ng Rusya, bagay na hindi pa nangyari noon. Nang magsimula ang labanan, mahirap paniwalaan ng marami na kaya nipagtanggol ng Ukraine ang sarili laban sa malakas na kalaban, lalo na ang gumanti sa Rusya sa teritoryo nito. Habang lumilipas ang panahon, nagulat ang mundo sa Ukraine dahil hindi lang nila ipinagtanggol ang teritoryo nila, kundi nagsimula ring umatake sa labas ng kanilang hangganan, kabilang ang mga border area ng Rusya. Unti-unti itong nagsimula. May paminsan-minsang sabotahe dito, may drone strike doon. Pero kalaunan, naging mas madalas ang mga pag-atake na yon. Bigla na lang, naramdaman ng mga reyon ng Rusya na hindi na sila ligtas. Nasa awa na ng Ukraine ang mga paliparan, planta ng militar, base ng command at oil refinery. Binomba ito ng mga drone, bomba at missile kaya nagkaroon ng malalakas na pagsabog at nagliyab ang apoy. Nasira ang mga target at ari-arian. Milyon-milyon hanggang bilyong halaga ng kagamitan at infrastruktura ang nauwi sa abo. Habang tumatagal, lalong lumalala ito para sa Rusya. Noong 2025, tumutok ang Ukraine sa oil infrastructure ng kalaban. Napagtanto nilang kung mapipilayan nilang ekonomiyang langis ni Putin, maaaring mapatapos ang digmaan sa pagpilit kay Pangulong Ruso na makipagnegosasyon. Kahit wala pang senyales si Putin na gustong makipagkasundo kay Zelensky, nararamdaman na niya ang epekto ng mga drone at missile strike. Ayon sa kamakailang ulat, naapektuhan ng hanggang 40% ang export capacity ng langis ng Russia dahil sa malalaking drone strike sa mga pangunahing refinery at mga daungang dagat sa Baltic. Madalas ding tamaan ang mga pipeline at mga tangke ng imbakan ng langis, kaya di mabilang na galon ng langis ang nasusunog. Gulugod na ekonomiya ng Russia ang industriya ng langis. Kapag ito'y nabali, nahihirapan ang buong bansa. At ito ang nangyari ngayon. Dahil kakaunti na lang ang langis na napoproduce at naipapadala sa natitirang trade partners, ramdam na ng Russia ang init ng sitwasyon. Hindi pa bumabagsak ang ekonomiya, pero malapit na itong magkaroon ng malaking crisis. Malaki ang nabawas sa pondo ng pambansang yaman kumpara bago ang digmaan, at mas malaki ng bahagi ng federal na budget na napupunta sa digmaan bawat taon. Hindi ito mapapanatili, lalo na kung mapapatuloy ang mga pag-atake ng Ukraine o lalo pang lalala ang pinsala ng mga ito. Nadadalin tayo sa ika-4 na punto, ang magkaibang kalagayan ng dalawang hukbo sa 2026. Naroon ang Rusya, isang bansang kinatatakutan sa mundo mula nang magsimula ang digmaan, na may sandatahang lakas na ayon sa mga eksperto ay pangalawa sa pinakamalakas pagkatapos ng Estados Unidos. Noong 2022, gusto man nila o hindi, nirerespeto ng mga tao ang sandatahang lakas ng Rusya. Taglay nito ang matinding reputasyon mula sa mga taon ng labanan at malakas na propaganda at pagmemerkado. Pinaniniwalaan ng marami na ang Rusya ay may ilan sa pinakamakapangyarihang mga tangke, pinakamalalakas na mga nakabaluting sasakyan, pinakamagagaling na mga eroplanong pandigma, at pinakamatitibay na depensa sa himpapawid sa buong mundo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit inisip nung umpisa ng 2022 na madaling matatalo ng Rusya ang Ukraine at magwawagi sa digmaan sa loob lang ng ilang linggo. Samantala, ang Ukraine ay maliit na puwersang militar sa mundo. Wala itong nangunggunang tangke, modernong depensa sa himpapawid, o teknolohiyang may pagmamalaki. Ngunit habang umuusad ang digmaan, magkasalumat ang naging direksyon ng mga militar ng dalawang bansa.
Unti-unting bumagsak ang reputasyon ng Rusya, habang ang sa Ukraine ay pinanday sa bakal at apoy habang lumilipas ang mga taon. Una, nabigo agad ang mga nangungunang tangke at mga nakabaluting sasakyan ng Rusya sa unang pagsubok, at hindi nakamit ang malalaking pakinabang sa teritoryo na inaasahan ng Kremlin. Hindi nakuha ng kanilang puwersya sa impapawid ang kontrol sa ere, at napilitang umatras at magtago ang Black Sea Fleet matapos atakihin ng Ukraine gamit ang drone at misil. Ang kanilang hukbo, sa kabila ng laki nito, ay nahirapang makamit ang alinman sa mga layunin nitong ipinahayag. Marami sa kanilang itinuturing na pinakamahusay na sandata, tulad ng T-14 na Armata, ay bihira at maingat gamitin, at agad inatras matapos gamitin ng saglit dahil sa mga pag-aalala sa pagganap nito. Kahit mas mahina ang militar nila kumpara sa kalaban, nagawa ng Ukraine ang tila imposibleng bagay. Paulit-ulit itong sumalungat sa inaasahan, napanatili ang mga pinag-aagawang teritoryo, nabawi ang nawalang lupain, nabigla ang kalaban, at nakapagtayo ng nangungunang lokal na industriya ng depensa sa Europa. Nabihasa ito sa pakikidigmang gamit ang mga drone, nalagpasan ng taktika ng kalaban at ginamit ang lakas na ito sa daan-daang epektibong pag-atake sa mga posisyon at infrastruktura nila. Nagawa nila ang mga misil na Neptune at long-range Flamingo na mabilis na naisama sa serbisyo at ginamit na laban sa mga target ng 226 bagay na kinainggitan ng maraming bansa ngayon. Ngayon, natingan natin ang isang kalagayan na parang isang pantasya lang noong 2022, isang kalagayan kung saan ang militar ng Ukraine ay tila higit pa sa katapat ng makhinaya ng digmaan ng Rusya, at kung saan ang kumpiyansa sa lakas ng Rusya ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng bansa at maging sa buong mundo. Ilang bansa na dating umaasa sa Rusya para sa mga nakabaluting sasakyan, armas at munisyon ay nagsimulang umatras sa kasunduan at naghahanap ng ibang opsyon. At kahit sa loob mismo ng Rusya, bagamat marami ang hindi ito hayagang inaamin, malaking bahagi ng publiko ang lalong nababahala na ito ay isang digmaan na hindi kayang mapanalo ng kanilang bansa, at isang digmaan na hindi na dapat pang ipagpatuloy. Isang kamakailang survey ang nagsabing 67% ng mga Ruso, pinakamataas sa kasaysayan, ay naniniwalang panahon na para sa negosasyong pangkapayapaan at wakasan ng labanan. Isa pang survey na ibinahagi ng ahensyang pangmedya na pag-aari ng Estado na TASS ay natuklasan din na 75% ng mga Ruso ang natitiwala kay Putin sa kasalukuyan. Kahit mukhang mataas, ito na ang pinakamababang antas mula simula ng digmaan, at malamang pinalalaki ang mga bilang, lalo na't kilala ang TASS sa pro-Kremlin propaganda. Dahil sa mga salik na ito, pinakamalala ang kalagayan ng Russia sa mga dekada. Hirap na ring umusad ang kanilang hukbo. Lumalobo ang bilang ng kanilang mga patay at sugatan. Bagsak ang pagre-recruit. Sira ang reputasyon. Lugmok ang ekonomiya. At wala ng tiwala ang mamamayan na maayos pa ito. Hindi nangangahulugang matatapos ang digmaan dahil matigas ang ulo ni Putin, at ipagpapatuloy pa rin niya ang pananakop anuman ang maging kapalit. Mukhang handayang ibagsak ang buong bansa niya sa isang desperadong, nabibigong pagtatangkang iligtas ang kanyang dangal. Pero habang tumatanggi siyang harapin ang katotohanan, unti-unti namang nagigising sa realidad ang natitirang bahagi ng mundo. Maraming paraan pwedeng matapos ang digmaan. Hindi ito dahan-dahan, ngunit tiyak na mauwi sa tagumpay ng Russia at pagbagsak ng Ukraine. Sa kabaliktaran, mukhang patungo na ito sa eksaktong kabaliktaran, kung saan ang dating makapangyarihang Russia ay mas mahina na kaysa dati, at ang matapang na underdog na Ukraine ay lumalagpas sa mga inaasahan gaya ng hindi pa nangyayari noon. Alamin kung paano nabaliktad ng Ukraine ang labanan sa video na ito, na naglalahad kung paano nagdudot ng sunod-sunod na kapahamakan ang mga tagapagtanggol ng Kyiv kay Putin noong Marso 2026. O kung gusto mong makita kung paano nanaigang inobasyon ng Ukraine laban sa lakas ng Russia, panoorin mo ang video na ito na sinusuri kung paano nagamit ang mura at simpleng mga drone para pabagsakin ang mga tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. At para sa mas marami pang may init na balita, malalim na pagsusuri, at masusing pagulat na ayaw mong palampasin, mag-subscribe ka na sa The Military Show ngayon.